alas 2:23 ng hapon sa lokal na oras. Isang Ukrainian Su-27 ang lumilipad sa taas na 60 meters sa ibabaw ng isang river valley. Papunta ito sa isang dam na kontrolado ng Russia. Napakahalaga ng pag-atake sa dam na ito para maputol ang supply at reinforcements ng Russia sa front lines. Normal ang takbo ng flight hanggang sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Ang radar warning receiver ng Ukrainian pilot o RWR ay naglabas ng matinis at tuloy-tuloy na tunog. Isa lang ang ibig sabihin nito, missile in the air. Mayroon na lamang 18 seconds ang piloto bago sumabog ang missile sa tabi ng kanyang aircraft. Biglang hinila ng piloto ang stick pakanan at nagsagawa ng 7 Gs sa pinakamakitid na bahagi ng lambak. Ang missile ay bumubulusok na mula sa taas na 8,000 meters sa ballistic arc nito sa loob ng 14 seconds. Magiging active na ito sa loob ng 16 seconds. Nasa ibabaw na niya ito. Pinilit ng piloto ang negative Gs at bumaba patungo sa ibabaw ng ilog. Ginamit niya ang bawat meter ng terrain masking na posibleng makuha. Tumalsik ang tubig nang umabot ang jet sa pinakamababang altitude na 40 meters. Nagpakita ang RWR ng second launch at pagkatapos ay pangatlo. Ipinutok ng BUK battery ang lahat ng kanilang makakaya sa exit ng lambak. Dito nila kinakalkulan na lalabas ang jet. Ngunit nagkamali sila ng kalkulasyon. Pinaputukan nila kung nasaan dapat ang Su-25 at hindi kung nasaan talaga ito. Ito ay dahil ang 9M317 missile ay gumagamit ng 2-stage guidance system. Sa unang 80% ng lipad nito, umaasa ang missile sa pure inertial navigation patungo sa isang predicted point. Nagpapadala ang ground radar ng course corrections kada 0.5 seconds. Ngunit ang mga corrections na ito ay nakadepende sa radar track quality. Kapag ang track quality ay mas mababa sa 60%, nagiging hula na lamang ang mga corrections. At kapag ang isang Su-27 ay nagsasagawa ng 7G sa altitude na 40 meters sa likod ng bundok, ang track quality ay bumabagsak sa 15%. Dito naging kritikal ang thrust to weight ratio ng Su-27 na 1.09. Hindi katulad ng mga lumang Soviet fighters. Kayang panatilihin ng jet na ito ang 7G turns nang hindi nawawala ng energy. Nagsagawa ang piloto ng inverted roll at split S na nagdala sa kanya sa 20 meters. Pagkatapos ay agad siyang bumalik sa isang climbing barrel roll na umabot sa 300 meters. Bawat maneuver ay pumuwersa sa mga missile na muling kalkulahin ang kanilang intercept geometry. Pagkatapos ay naging active na ang seeker ng unang missile. May 3 seconds na lang ang piloto. Inikot niya ang aircraft ng 120 degrees pakanan at pumasok sa isang tributary valley sa Hilaga. Ang seeker cone ng missile ay tumama sa bakanting hangin kung nasaan dapat ang jet. Dahil walang target, automatiko itong lumipat sa impact fusing at sumabog 400 meters sa likod ng aircraft. Ganoon din ang nangyari sa ikalawa at ikatlong missile. Hindi mahanap ng kanilang mga seeker ang jet dahil sa mga harang na bundok. Nang dumating ang ikaapat na missile, ang Su-27 ay 6 kilometers na ang layo at mabilis na bumibilis. Naubos ng BUK battery ang isang buong launcher nang walang tinatamaan. Ngunit hindi pa tapos ang mga Russian operators. Mayroon silang pangalawang launcher 3 kilometers sa timog at ang isang ito ay may mas magandang anggulo sa lambak. Nag-lock ang fire control radar sa Su-27 habang tumatawid dito sa isang 2 kilometer gap sa pagitan ng mga ridgeline. Umakyat ang track quality sa 75% na sapat na para sa isang high confidence shot. Ngunit may isang bagay na hindi alam ang BUK crew tungkol sa defense systems ng Su-27. Ang jet ay may dalang L-150 Pastel radar warning receiver. Hindi lang ito nakakadetect ng threats, kaya rin itong mag-analyze. Sinusukat ng system ang pulse repetition frequency, scan pattern at signal strength ng radar ng BUK. Mula rito, kinalkula nito ang lokasyon ng battery sa loob ng 200 meters. Alam ng piloto kung saan eksaktong manggagaling ang mga missile. Ang tanging problema ay kung makakailag ba siya sa tamang oras. Ang wing loading ng Su-27 na 545 kilograms per square meter ay nangangahulugang hindi ito makakaliko ng kasing sikip na mga lighter fighters. Sa mababang altitude, kailangan ng jet ng halos 800 meters para makumpletong isang 180 degree turn sa combat speed. Ngunit may iba pa itong kayang gawin, ang umakyat na parang rocket sa maximum climb rate na 45,000 feet per minute. Kayang kumuha ng Su-27 ng 9,000 feet na altitude
sa loob ng 12 seconds. Iyon mismo ang ginawa ng piloto habang naglunsad ang BUK ng dalawa pang missile. Hinila niya ang stick pabalik at binigay ang sagad na throttle. Pumaitaas ang aircraft sa 70-degree nose high position. Ang AL, 30 engines na bawat isa ay naglalabas ng 27,500 pounds ng thrust ay nagtulak sa jet sa 1,500 meters sa loob ng 15 seconds. Inilagay nito ang aircraft sa itaas ng optimum engagement envelope ng BUK para sa low altitude targets. Mahalaga ito dahil ang 9M317 missile ay optimized para sa mga target na mas mababa sa labang 5,000 meters. Kapag ang target ay biglang umakyat mula 6 patungong 1,500 meters sa terminal phase, hindi na kaya ng control surfaces ng missile na tapatan ang bilis ng pag-akyat. Sinusubukan ng missile na pangunahan ng target pero sumusobra ito. Inaakala kasi ng predictive algorithm nito ang normal flight behavior, hindi ang isang zoom climb sa bilis na 300 meters per second. Parehong dumaan ang mga missile sa ilalim ng Su-27. Na-detect ng kanilang proximity fuses ang jet pero sobrang layo na ng distansya para sa isang epektibong pagsabog. Sumabog sila ng walang pinsala 200 meters sa ilalim ng aircraft. Ngunit dahil sa zoom climb, nalantad ang Su-27 sa bawat radar sa loob ng 100 kilometers. Ipinagpalit ng piloto ang isang banta sa panibagong banta habang bumababa siya muli sa 1,600 meters para bumalik sa low-level flight. Isang bagong warning ang lumabas. Isang Russian A-5BU mainstay ang nag-orbit 95 kilometers sa timog silangan ng dam sa taas na 10,000 meters. Ang Shmel M radar system nito ay kayang mag-track ng 300 targets ng sabay-sabay. Ngunit ang Su-27 na nakadikit sa River Valley ay hindi nagpapakita bilang isang malinaw na track. Lumalabas at nawawala lang ang radar returns nito kada ilang segundo. Napansin ng radar operator ng A-50 ang isang pattern. Kada 20 hanggang 30 segundo, may umaabala sa radar picture. Tumatagal ang mga abalang ito ng 1 hanggang 10 segundo. Masyadong maikli para maklasify pero gumagalaw ito pasilangan sa bilis na 650 km per hour. Matapos pag-ugnay ng 12 ghost contacts na ito, kinalkula ng computer ang 78% probability ng isang low-level penetrator. Dito pinatunayan ng A-50 ang kahalagahan nito. Nagpadala ang mission systems operator ng isang link, 16 data link message sa pinakamalapit na Russian fighter, isang Su-35 na nagsasagawa ng combat air patrol 34 kilometers mula sa contact. Ang mensahe ay naglalaman ng bearing, estimated speed, altitude band at predicted intercept geometry. Sa loob ng 1.7 seconds, lumabas ang data na ito sa multifunction display ng Su-35 bilang isang target cue box. Itinulak ng piloto ng Su-35 ang kanyang twin AL-41 F1 engine sa military power. Bawat isa ay naglalabas ng 31,900 pounds ng thrust at humarap sa intercept vector. Kung wala ang gabay ng A-50, kailangan niyang maghanap sa libu-libong cubic kilometers ng airspace gamit ang sariling radar. Dahil dito, na-focus niya ang lahat ng 20 kilowatts ng radar power sa isang 10 km wide slice ng terrain. Pumili ang piloto ng Su-35 ng 2R-77 missiles na nakasabit sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Target altitude 400 meters at bumababa. Target speed 780 km per hour. Target aspect 40 degrees off nose. Range 35 kilometers. Ito ay halos perpektong geometry para sa isang beyond visual range intercept. Ngunit naritong dahilan kung bakit mas nakamamatay ang intercept na ito kaysa sa mga BUK launches. Ang R-77 ay may mas sophisticated na seeker kaysa sa 9M317. Gumagamit ito ng active electronically scanned array sa loob ng ilong nito na kayang mag-track ng targets hanggang 120 degrees off-bore sight. Kapag nailunsad na, hindi na nito kailangan ng tuloy-tuloy na updates mula sa aircraft. Pagkatapos lumipad ng 2 sa 3 bahagi ng distansya, nagiging autonomous na ito at hinahanap ang target ng mag-isa. Nakita ng Ukrainian pilot ang missile launch warning at alam niyang may 50 seconds na lang siya. Sapat na oras iyon para sa eksaktong isang defensive move. Binigay niya ang full military power sa throttle at bumilis sa 920 km per hour habang bumababa sa 30 meters sa ibabaw ng ilog. Sa bilis at altitude na ito, ang Su-27 ay nasa dulo na ng flight envelope nito. Anumang maling maneuver ay maaaring magresulta sa isang high-speed stall.
o pagbangga sa lupa. Bumubulusok ang R-77 sa River Valley sa bilis na Mach 2.8. Mag-activate ang seeker nito sa loob ng 20 second. Naghintay ang Ukrainian pilot hanggang sa huling sandali at nagsagawa ng maneuver na imposibleng gawin ng ibang fighter. Humingi siya ng 9.5 Gs habang sabay na nag-inverted roll. Ginamit niya ang exceptional thrust to weight ratio ng Su-27 para mapanatili ang energy sa liko. Napigilan ng flight control system ng aircraft ang stall sa kabila ng paghila ng 15-degree angle of attack sa 30 meters na altitude. Nag-activate ang missile seeker saktong pagkawala ng Su-27 sa likod ng isang ridgeline. Agad na humarap sa problema ang R-77 seeker. Imbes na malinis na langit, isang pader ng terrain returns ang nakita nito. Nawala ang Su-27 sa likod ng isang 500 meter ridge saktong pag-activate ng seeker. Naging bulag ang missile sa kritikal na sandali. Kailangang magdesisyon ng logic computer ng weapon. Lumipad sa ibabaw ng ridge para hanapin muli ang target o hulaan ang landas nito base sa huling trajectory. Pinili ng missile ang unang option. Umakyat ito para lagpasan ang bundok na nagdagdag ng 3 seconds sa flight time nito. Ang 3 seconds na iyon ang nagbago sa lahat. Nang malagpasan ng R, bitimpat ito ang ridge. Ang Su-27 ay nakaliko na ng 90 degrees at mabilis na bumababa sa kabilang lambak. Inikot ng seeker ang 120 degree field of view nito pero wala itong nahanap. Mayroon na lamang 2 seconds na gasolina ang missile. Dahil walang target, bumalik ang R-77 sa backup logic nito. Kinalkula nito kung nasaan dapat ang Su-27 base sa huling velocity at heading. At pinasabog ang 22 kg warhead nito. Nagpadala ang pagsabog ng 4,000 tungsten fragments sa loob ng 30 meter radius. Ngunit ang Su-27 ay 800 meters na ang layo sa ibang direksyon. Agad na inilunsad ng Russian Su at 35 pilot ang pangalawang R-77. Pero sa pagkakataong ito ay mas malala ang geometry. Lumayo ang Su-25 sa 42 kilometers at palipat-lipat sa pagitan ng mga lambak. Paulit-ulit na nawawala ang lock ng radar habang nagtatago ang target sa likod ng mga bundok. Alam ng piloto ng Su-35 na mahirap nang tumama ang pangalawang tira. Pero ayon sa doctrine, kailangang ubusin ang missiles habang may pagkakataon pa. Dumaan ang pangalawang missile sa parehong sequence. Inertial flight, seeker activation, target gun. Sumabog ito 600 meters mula sa totoong posisyon ng Su-27. Inisip ng piloto ng Su, 30 na habulin ito pero chinek niya ang kanyang fuel. 70 minuto na siyang nasa himpapawid at may 2,800 kilograms na lang na natitira. Sapat lang ito para sa 20 minutes na cruise o 8 minutes na combat power. Hindi sapat para habulin ang target sa loob ng mga lambak na 180 kilometers ang layo mula sa base. Ngunit hindi lang para mabuhay ang ipinunta ng Ukrainian pilot dito. Nakatago sa ilalim ng pakpak ng Su-27 ang tunay na layunin ng misyon, isang GBU-38 JDAM-ER. Nakatupi ang mga pakpak nito sa katawan ng bomba. Naghihintay para sa release altitude. Kahit umiiwas sa mga missile, isinasagawa na ng piloto ang pre-launch sequence. Kung makikita mo ang loob ng cockpit, makikita mo siyang inilipat ang master arm switch mula safe patungong arm. Nagpadala ito ng kuryente sa armas sa unang pagkakataon. Ang internal GPS receiver ng JDAM ay agad na nagsimulang maghanap ng satellites. Sa loob ng 8 seconds, naglock ang bomba sa 6 na satellites at kinalkula ang sariling posisyon sa loob ng 3 meters. Sunod, ikinumpara ng guidance computer ang posisyong iyon sa target coordinates na in-upload bago mag-take off. Ang eksaktong GPS grid ng spillway joint ng dam. Sa display ng piloto, nagbago ang weapon status mula not ready patungong ready. Alam ng bomba kung nasaan ito. Alam nito kung nasaan ang target. Altitude na lang ang kailangan nito. Ang wings ng JDAM-AR ay kayang mag-glide ng 40 kilometers. Pero mula lamang sa 3,000 meters o mas mataas pa, ang piloto ay nasa 1,600 meters at patuloy na umaakyat. Naghihintay ang dam pero may iba pang nakahanap sa kanya sa taas na 2,400 meters. Nagpakita ng problema ang JDAM-ER. Ang signal strength para sa GPS coordinates nito mula sa satellite 12 ay bumagsak ng husto hanggang sa tuluyang nawala sa loob ng 30 seconds. Mula sa 8 satellites, 3 na lamang ang napatrack ng receiver at ang 3 iyon ay nagpapakita ng position errors
na plus or minus 200 meters. Masyadong malaking error para sa target at ang lahat ng ito ay dahil sa system na ito, ang Russian ZTEL R33CZ system na nagbabantay sa dam ay hindi lang naglalabas ng noise, nagpapadala ito ng mga peking signal na kamukhang kamukha ng totoong GPS satellites pero may corrupted timing data. Kapag ang isang GPS receiver ay sumusubok kalkulahin ang posisyon, kailangan ito ng eksaktong timestamps. Kung kahit isang timestamp ay mali ng isang microsecond, ang position error ay aabot sa 300 meters. Ngunit narito ang hindi alam ng mga Russian. Ang mga Ukrainian Su-27 ay na-modify gamit ang Selective Availability Anti-Spoofing Modules. Ikinukumpara ng mga module na ito ang GPS signals laban sa isang encrypted military code na hindi kayang gayahin ng civilian jammers, habang nalilito ang commercial receiver ng JDAM na panatili ng military receiver ang lock sa 4 na authenticated satellites. Pinanood ng piloto ang parehong displays. Inakala ng JDAM na nasa 400 meters hilaga ito ng tunay na posisyon, pero alam ng military receiver ang totoo. Ang tanong ay kung tatanggapin ba ng JDAM ang position update sa huling bahagi ng misyon. Ang software ng bomba ay ginawa para tanggihan ang malalaking position changes para maiwasan ang spoofing. Ngunit tatanggap ito ng huling update bago ang launch kung ilalagay ng piloto ang tamang code. Habang umaabot ang aircraft sa 2,900 meters, tumindi ang GPS jamming. Na-detect ng ZTEL system ang emissions ng aircraft at itinuon ng lahat ng antenna arrays nito sa paparating na banta. Ang jamming power ay tumaas mula 100 watts patungo 500 watts at tuluyang tumalo sa receiver ng JDAM. Ngunit inasahan na ito ng piloto. Lumipad siya sa isang partikular na profile para makapasok sa isang makitid na gap sa jamming coverage sa taas na 3,000 meters. Ang gap na ito ay umiiral dahil ang antennas ng JTEL ay optimized para sa low altitude. Sa itaas ng 3,000 meters, ang jamming pattern ay may null zone na tumatagal ng mga 10 segundo habang dumadaan ang aircraft. Inaasahan ng piloto ang gap na ito habang tumatama ang altimeter sa 3,000 meters. Ang military GPS receiver ay biglang nagpakita ng 8 satellites na may accuracy na 3 meters. Inilagay ng piloto ang authorization code. Tinanggap ng JDAM ang update. Pinindot niya ang pickle button. Malinis na naitapon ng bomba at bumuka ang mga pakpak nito. Sa loob ng 4 minutes at 12 seconds, tatama ito sa critical structure joint ng dam o tuluyang sasala. Sa sandaling humiwalay ang JDAM-ER, isang mechanical sequence ang nagsimula. Kung panonoorin sa slow motion, makikita ang 4 na wing panels na nakatupi sa katawan ng bomba habang nahuhulog ang armas. Ang mga spring-loaded actuators ay sabay na pumutok na nagtulak sa mga pakpak palabas. Bawat panel ay umikot ng 90 degrees sa loob ng 0.3 seconds. Naglock ang mga pins na nagpapatibay sa bagong wing assembly. Bumuka rin ang tail pins sa parehong paraan para magbigay ng control authority sa guidance system. Sa loob ng kalahating segundo, ang JDAM-ER ay naging isang 6-foot wingspan glider mula sa pagiging isang cylinder. Ngunit pagkabuka ng mga pakpak, naging bulag na muli ang GPS receiver sa loob ng 3 seconds. Tiniyak iyon ng focus jamming ng ZTEL. Gayunpaman, ang 3 seconds na malinis na GPS matapos ang launch ay sapat na para ma-update ang inertial navigation system sa huling pagkakataon. Sa loob ng computer ng bomba, 3 sensors ang nag-analyze ng posisyon. Ang GPS receiver ay nagsabing no data available. Ang inertial measurement unit ay nagsabing narito tayo, plus or minus 30 meters. Ang radar altimeter ay nagsabing altitude 2,947 meters above ground level. Kailangang magdesisyon ng algorithm ng computer kung aling sensors ang pagkakatiwalaan. Ito ang bahaging hindi naiintindihan ng marami tungkol sa smart weapons. Hindi nila kailangan ng perpektong impormasyon. Kailangan lang nila ng impormasyon na sapat na. Ang inertial system ng JDAM ay gumagamit ng ring laser gyroscopes at accelerometers na sobrang sensitibo. Sa loob ng 4-minute flight, ang mga sensors na ito ay magkakaroon lamang ng drift na mga 40 meters. Bumaba ang bomba sa 2,000 meters. Pagkatapos ay 1,500. Ang flight control computer nito ay gumagawa ng maliliit na adjustments kada 100 milliseconds. Dahil walang GPS, hindi nito naitama ang wind drift na nagtutulak sa bomba ng 2 meters per second sa hilagang silangan. Sa oras ng impact, magdadagdag ito ng 24 meters na error kasama ang INS drift
Ang kabuuang error ay aabot sa 64 meters. Ngunit pinagplanuhan na ito ng Ukrainian intelligence. Hindi nila tinarget ang pinakamakitid na weak point. Tinarget nila ang isang 70-meter section kung saan nagtatagpo ang spillway at ang main dam structure. Basta tumama ang bomba kahit saan sa zone na iyon, ang pressure ng tubig ang tatapos sa trabaho. Sa 200 meters altitude, pumasok ang bomba sa terminal dive. Ang impact angle ay umabot sa 73 degrees. Ang bilis ay tumaas mula 280 patungong 410 kilometers per hour. Nagpakita ang radar altimeter ng 100 meters. Pagkatapos ay 50, 20 at impact. Ang 87 kilograms ng PBXN 109 explosive ay sumabog 2 milliseconds matapos madetect ng fuse ang deceleration na hihigit sa 10,000 Gs. Ang blast ay lumikha ng pressure wave na 4.2 million PSI sa point of impact. Ang concrete na ginawa para makatagal sa 5,000 PSI compression ay agad na nagkapira-piraso. Ang pagsabog ay gumawa ng crater ng 8 meters ang lapad at 4 meters ang lalim sa spillway Fox joint. 3, 2. Nagkaroon ng mga bitak sa paligid ng mga construction joints. Ang Missile pressure away, ng tubig na defensively 14,000 tons per square meter ay nahanap ang kahinaan at tumulak. Sa loob ng 30 seconds, isang 17 meter section ng spillway face ang gumuho. Rumagasa ang tubig sa bilis na 11,000 cubic meters per second. Tapos na ang misyon. Hanggang sa muli.